So, good evening guys, especially sa mga Asasi and Crypto Forex community members, no? Unang makakasama natin sa live sa pamagitan ng webinar na to ang mga taga-Asasi. So, FB group ito at yung iba naman may chance na mapanood ang recording nito. So, today is July 13, 2026. And to be honest, this is my first webinar again ng 2026 since hindi tayo nagpahinga, no? May dahilan kung bakit nawala yung mga regular webinar natin since we work with a broker, no? Mga dalawang broker yon, no, since last year. Tinignan natin kung ano ba, forex broker po ito. So we work as a staff doon sa mga broker na yon. So na-set aside ko yung pagiging content creator, pagiging coach. Although active pa rin tayo na nagtuturo sa one-on-one and then sa iba, nagtuturo naman tayo dito sa community natin ng for free. Ngayon, maganda yung topic na pag-uusapan natin ngayon. Ito yung about sa Forex, kung ito ba talaga yung easy way natin sa pagtakas sa poverty. Okay, so yung iba dito nakikilala ko, si Sir Acer, pwede po bang malaman yung first name nyo kahit na i-change name nyo na lang po, mag-rename na lang po kayo. I-chat nyo na lang po dito sa chat natin, babaguhin ko. So, meron tayong special guest later on. Ipapakilala ko sa inyo yan guys, yung ating special guest. Pag-uusapan kasi natin yung hindi naman from rag to riches, no? Yung hirap niya nung nasa trading siya nag-uumpisa and how he cope up it, paano. Kaya may testimonial tayo. And he is also an Asasian. Actually, coach na rin natin siya and he have his own community. Later on malalaman nyo. And that is naging influencer din siya ng isang malaking crypto exchange naman. Okay. So ngayon, pag-usapan natin, punta tayo sa presentation natin. Share screen lang ako ng first screen. Please type 1 kung nakikita naman tong aking tong picture. Yung average daily trading volume. Can you type 1 please? Kikita ba? Okay. Thank you, Sir Marlon. So, kita, no? So, bakit ba maraming nagkaka-interest sa trading? So, meron tayong crypto trading and forex trading. Sama mo na yung commodities. Actually, iba talaga ang forex sa gold trading. Pero ako kasi more on gold talaga ako, gold trading. Commodities kasi yun. Pero normally, generally, sa mga forex broker siya kasama. So, tingnan nyo kung gaano kalaki pumapasok ang pera. Kaya nagiging interesado ang karamihan dito sa ating pagte-trade. Na sinasabi nila, kung gusto mong yumaman, maging trader ka. Ilan sa atin dito ang narinig yun? Gusto mong yumaman, maging trader ka. Can you type 2? Sino sa atin dito yung naisip yan? Ay, oo. Yayaman ako pagka nag-trading. Matik. Yan yung naiisip nila. Kasi, sa totoo, by history itself, ganyang kalaki ang pumapasok. Tingnan nyo i-compare natin ito noong 2026 from 2025 kung gaano tumalo ng trilyon yung forex market. So, ibig sabihin, trading volume yan. Ganon karaming pumapasok na pera. Win or lose yan, 11.2 trillion US dollar sa forex yun. Sa gold naman, 289 billion dollar. Ang crypto, naglalaro yan ng 120 to 180 billion sa crypto. Yung London Exchange, Tokyo Exchange, New York Exchange, billion din ang pinag-uusapan natin dyan. Pero hindi ganun kalaki compare sa forex, gold, and crypto trading. So makikita nyo, kaya nagiging interesado yung karamihan dyan. So, dahil ang forex, kung titignan nyo, no, mag-remove lang ako ng mga chat. Saglit.
para walang abala. Ayan. Okay. Sa Forex, 24/5, Monday to Friday, pwede kang mag-trade. Sa crypto, pati weekend nakakapag-trade ka. So, ang ano kasi diyan, kapag ka trader ka na, kaya yung iba, ang tingin nila napakaganda ng opportunity. Kahit pabagsak, kung sasabay ka sa pag-sell, pwede kang kumita. Kaya may flexibility. Hindi yung katulad ng ordinaryong pagbili ng stocks. Pagka bumagsak ang stocks, talo ka. Dito pwede kang sumabay sa crypto forex tsaka sa gold trading o any commodities trading na kahit pabagsak siya, kumikita ka. Ngayon, may advantage kasi yan. Okay? Yung iba, kahit nasa cellphone ka lang, nasa probinsya ka, pwede kang kumita. Ngayon, additional income. Hindi mo kailangan ng traditional business setup, hindi mo kailangan ng operation expense ng kapital. Kailangan ko kasi actually kapital na katulad na pagbili ng asset, pagrenta ng asset, hindi siya traditional business setup. But of course, you still need a capital. Mamaya pag-uusapan natin 'yan kasi kailangan din natin mag-reality check eh. Kasi yung sa totoo, sino dito ang nadadala ng hype minsan? Napapanood natin, ito kumita ng 1 million pesos, kumita ng 500 o kaya kumita ng $500 in 1 minute, in 2 minutes. May nadadala ba dito ng hype? Actually, marami kasi we are now in the world of social media na kung saan madaling maimpluwensyahan tayo ng nakikita natin sa social media. Okay? Now, trading is not an easy escape from poverty. So, sinasagot natin yung tanong. Kasi wala siyang magic button na guaranteed yung profit. Tapos, na kung saan, yung strategy, pag ginamit mo tong strategy na to, wala kang talo. Kaya kapag ka narinig nyo yan, possible, it's a red flag. Pwede kayong sabihan. Kasi to be honest, 60 to 70% normally ang isa. Pero yun nga, magkakatalo yun sa risk management. Later on, siguro pwede natin pahapyawan. So, most beginner lost their money because they don't have education. Nadala lang sila ng Facebook, nadala lang sila ng hype, sinunod lang nila yung tropa namin. Yan. Even minsan yung expert advisor, no? Will be honest, dati may mga expert advisor tayo o tinatawag nating trading bot. Pwede nating pag-usapan yan sa mga susunod na discussion natin. Kung hanggang saan ang limitation ng bot, pwede ka ba talagang kumita? Yes, kumikita yan. 1, 2 months, 3 months. Pagdating ng malaking galawan ng market, biglang natatalo. Okay? So, dahil wala kang education, kaya nalolos yung money mo. Ngayon, masyado kang nagre-risk din, kaya nagma-margin ka. Ang capital mo $100 tapos imina-margin mo $50. Sa leverage trading yung pinag-uusapan natin. Sa spot trading, para dun sa mga beginners, ang spot trading parang bumibili ka lang ng dollars, iniintay mong tumaas. Ganon, same. Pero ang binibili mo sa spot trading, normally yan sa crypto. Sa gold ay meron na tayo pero in a digital form. Okay, digital form din. Meron din ang Bybit and OKX. Coach Chris, meron na rin ang OKX, no? Na XAU something T. Parang gano'n. Alam ko meron na rin eh. So, andyan, kulang ng knowledge. Ang biggest enemy mo dito actually is yung sarili mo. Yung greed, yung fear, revenge trading, natalo ka ngayon, magmamalaki ka ng margin ngayon sa susunod na trade mo. No risk management. Kaya halos sinagot na natin ang tanong. Kailangan mo ngayon diyan na papasok no yung knowledge. At least dapat alam mo to ano ba pinapasok ko? Ano ba mga nakaka-impluwensya sa forex trading? Sa halimbawa, kasi forex trading is a currency trading. Ngayon, pumapasok ka sa parang nasa stock market ka, nagba-buy ka o nagse-sell ka, kumikita ka. In just a few minutes, pwede ka kumita. Actually, seconds pa nga, pwede kang kumita. Crypto is a digital asset. So,
Kung may value yan, pera yan, pero digitally, okay? Pero mas volatile yan. Diyan mo makikita na sa crypto, para sa mga beginners, normally, ang leverage na binibigay lang ng exchange, o para sa sa leverage, ayun yung kumbaga, pinapahiram sa'yo, no, ng broker para matalo ka o manalo ka, mas malaki mapapanalo mo. Somehow na-discuss na natin 'yan, no? So yung leverage niyan ay hanggang 125 lang. Sa forex, umaabot ng 1,000 ang leverage, best times 1,000. So risk 1,000, rewards 1,000, parang gano'n. Magka-idea lang kayo. Times mo ng 1,000. 500 to 1,000 ang forex ang maximum. So makikita mo mas volatile dahil sa sobrang volatility ng crypto. Ang leverage lang na binibigay ng mga broker, mga crypto exchange is times 125, okay, sa leverage trading. Ngayon, kasama rin yan, market sentiment, technology adoption, regulation. Tandaan nyo guys, if I'm not mistaken, it is January 2024, no? 2024 nang naging regulated na ang Bitcoin somehow dahil sa ETF na tinatawag Exchange Trading Fund. So, dahil doon, nabibili na siya na similar na mga stocks ng mga kumpanya. Kaya ang dami nang bumibili ng Bitcoin. Mas naging regulated ang Bitcoin sa mga panahong yon. Ang Ethereum meron na rin. Okay? So, hindi natin gaano i-discuss yan. Gusto lang nating magkaroon kayo ng idea, and somehow I'm sure na yung iba dyan nagkaroon na ng idea about this. Kasi parang ano lang tayo ngayon review and summary para pag nag-start ulit tayo ng mga strategy, mas maiintindihan natin yung mga gagawin natin. Okay, so monitor higher opportunity usually comes with higher risk trend. Mas malaki oportunidad, higher risk. Okay, now, pinaka-part 4 to. What successful traders actually do? Ano yung kailangan mong gawin para hindi ka mapabilang dun sa natatalo? Kasi sang-ayon sa statistic guys, na sa trading, no, 90 to 95% ang natatalo. Hindi nagiging successful. 5% lang, 5 to 10% ang nagiging successful. So, yun ang nangyayari. Sa 10, kumbaga, 9 ang natatalo. Kasi hindi sila nag-aaral. Ang ginagawa nila, ito rin yung tanong Tanong nung iba "Sir, okay na, ang dami ng YouTube. Pero ang tanong, ano aaralin mo sa YouTube? Saan ka mag-uumpisa?" Correct? Hindi kaya iba pa rin yung meron kang mentor. Kasi tandaan niyo, trading is a skilled sa isip and sa discipline. So, kung yan ay isang skills, mas maganda meron kang mentor, may nagtuturo sa'yo. Good thing is meron tayong katulad nito, Asasi community na nagtuturo ng libre. Meron tayong yan, yung kay Coach Chio, yun yung guest natin. Meron din siyang community. Yung iba pa nating mga collaborated coach, may mga sarili-sarili rin community yan. So nagtutulungan tayo para makapagbigay ng free. Yun ang maganda. Kasi, tandaan nyo, mga lawyer, mga doctor, mga engineer, hindi yan naging mahusay na engineer ng basta-basta self-study lang. Correct? Kailangan nila na merong isang mahusay na mentor. Nakakasunod ba ang lahat? Can you type A? Letter A naman tayo. Kung nakakasunod ang lahat. Okay? So, yan. Thank you, Sir Rene. Protect capital first. So, kasi ang laging nasa isip natin is, uy, kailangan kong magka-income. Pero hindi nila alam na ang main motto mo as a trader should protect your capital. Tapos, palalaguin mo syempre yung capital mo. Ngayon, trading plan, ito ang sakit ng ilan.
Alam nila ang entry minsan, pero hindi nila alam lumabas. Ibig sabihin, wala kang trading plan. Tapos emotionally. So ito actually is part of Trading Psychology 101 that we discussed before. Marami na tayong video na lumabas dyan. If you want a full 1.5 hours ng trading psychology na yan, na video, you can visit our YouTube channel or PM nyo lang ako, isa-share ko yan. Libre naman nating may share yun about Trading Psychology 101. Yung management ng risk. Kasi ang point natin ngayon is anong gagawin ko? Matagal na ako minsan nagte-trade pero lagi akong talo. So isa yon. O anong gagawin ko? Mag-uumpisa pa lang ako. Ang lagi kong napapanood, hype. So ito yung pinag-uusapan natin. Hindi escape sa poverty and trading. Later on makikita mo yung mga yung kanina napag-usapan na natin ito misa, no? Trading is not an easy escape from poverty. Kaya hindi ito para sa mga ayaw mag-aral, mahilig magsugal, hindi ito para sa hindi kayang kontrolin ng emotion, hindi ito para sa gustong kumita agad ng pera na malaki. So number 1, you have discipline and patience. Kung meron ka nito o gusto mong i-develop ang discipline and patience mo, pwede. Okay? Who should consider trading? Ano yung profile? So kailangan, gusto mo matuto. Meron kang patience. Willing ka mag-practice. Kailangan ma-understand mo yung risk. Ano yung mga hindi mo dapat gawin? Trading may not fit kung kailangan mo ng instant money. Kasi hindi ka mananalo kung ang iniisip mo agad ay income. Guaranteed income. Hindi mo kayang i-handle ang losses. And ito yung masaklap dun sa iba. Nanghihiram ng pera para ipang trade o ginagamit ang credit card para mag-trade. Okay. Kung ikaw ay matagal na, baka sabihin ko sa'yo, pwede mong gamitin yung pera. Pero may hangganan, may limitation. Okay, dito na tayo sa last part, no? Ngayon, kaya ano naman yung ano yung gagawin ko para makapag-trade? So, ang isa sa alam natin, bukod sa may knowledge ka, dapat meron kang correct na broker. So diyan ka magte-trade. Parang 'yan ang bangko mo. Ang mga broker kasi, sabihin natin para silang mga online bank na kung saan you are allowed to trade your own money. Pwede mong i-trade 'yan. Halimbawa, tataas ang gold, babay ka ng gold. Sa tingin mo babagsak ang gold, magse-sell position ka lang. Then we have also application, MT5, MT4 sa Forex, sa OKX, sa Bybit, mismong doon ka magte-trade. Ngayon, ano yung mga dapat mong i-check? Ito ang magandang pag-usapan din natin and gusto kong magtanong kayo kung may tanong kayo about this one. Kasi, marami ngayon tayong security exchange warning regarding that. Gusto kasi nila, kumita rin sila, mataksa nila yung mga pumapasok na yan. So, kung may tanong kayo, okay. Summary lang natin. Sa broker, guys, normally pumipili ako ng mga nasa top 10. Mapa-crypto man yan o forex. Chine-check ko yung regulation, ito. Pwede nyo screenshot to Understand nyo yung trading cost. Mataas ba spread ng broker na yan? Okay. Ano ba ibig sabihin ng spread kung familiar ka? Para sa mga newbie hindi pa naiintindihan yun. Yung buying price and sell price, no? Makikita mo may difference yan. Pagka magbabay ka, iba ang price. Pagka magsasell ka, iba ang price. So may spread na tinatawag. Doon kumikita ang broker, to be honest. Pero lumalaki ang spread ng iba-ibang broker. Merong maliit lang yung spread. Meron namang mga tinatawag na raw account. Although napag-usapan na natin yan somehow. Okay, so at least naiintindihan nyo yan sa mga broker. Ngayon, sa crypto naman, normally may mga fees na tinatawag. Gaano kalaki yung fees nila? Mapapansin mo yan kahit sa spot, pagka kabibili mo lang ngayon, pero pagka nag-sell ka, ang presyo may difference na $5, $10 na kaagad in just few seconds. O, dyan mo makikita yan.
Ang number 1 na hinahanap ko yung customer support and education. Kaya pagka ang broker may mga guaranteed profit, ayan, tapos pine-pressure ka na mag-deposit ka quickly, tapos may withdrawal problem, ayan. Kaya kapagka ang broker may connection ako, okay, dun ako. Kasi pagka may problema, madali kang may lapitan. So dun ako pumapasok. So right now, ano yung broker ko sa Forex? Banggitin ko na, personally, sa community, alam nila yan. I have Tickmill, Vantage, kasi Vantage may magandang cent account. Cent account is at least minimal yung risk mo. Okay? And then, ginagamit din natin ng XM, although it's quite red flag kay SEC ng Philippines. Okay, pero buhay pa rin sila and they are actually a legit broker, lahat yan. Meron kasi silang, eto bigyan ko kayo ng idea, yung mga broker na yan, kung titingnan mo, pagka dalawang security exchange internationally ang mahirap makuha. Ibig sabihin kasi mapera ka, marami kang good good reviews na yung UK tsaka Australia, yung ASIC. Yan ang SEC nila. Diyan, pagka may lisensya ka, masasabi ko na goods ka. Mahirap kasi makakuha ng security exchange license yan. Kaya lang may problema nga tayo dito sa Pilipinas, but pag-usapan na lang natin yan internally kung if you have question about it. Still, na-access pa rin naman natin yan. Sa crypto, ang balita ko, Binance, medyo nag-okay na. The rest is titingnan natin kung ano yung mga susunod na hakbang. Because syempre, gusto mo ay pumasok din na pera sa Philippine government sa mga tax. Kaya naiintindihan naman natin yun. But similar lang yan ng PayPal. Gumagamit ka ng PayPal o nag-o-online ka, di ba, minsan, abroad. Yan. So, may similarity yan, yung paggamit yan. So, sa kabuuan, guys, kung titignan mo, may gusto akong banggitin, ano. Kung sasagutin natin yung tanong kanina dito sa pinakaunahan, okay, yung discussion natin. Escape ba talaga sa poverty ang Forex and crypto trading? There is a possibility. Pero tingnan mo yung tanong, easy escape. Hindi siya easy escape. Hindi to madali. Bago ako kumita dito, nagpatalo muna ako hindi nagpatalo, natalo ako ng malaking pera. And now, mag-uusap tayo. Real talk tayo kung ano yung mga karanasan. Pero bago yan, baka may gustong magtanong dito sa mga attendee natin sa live webinar. Meron po ba kayong tanong? Pwede kayong mag-raise hand and then i-unmute ko na lang po kayo. Meron po bang may raise hand provision po ang Zoom? React? Meron kayong tanong? So hindi madali ang trading, hindi yan kikita tayo agad na gaya ng napapanood natin sa mga advertisement. Minsan sa Facebook makikita ko uy, kumita kaagad ako ng 50 o kaya may mga bot guaranteed 100%. Yung $5 niya naging 20. Buti pala may yan, magandang tanong yan, Sir Jam, no? Buti pala naalala ko. Minsan kailangan mo ng realidad eh. Hindi, kailangan ko kasi kumita. Gusto ko kumita ako ng 1 million. Sir, magkano po ang ipe-prepare mong kapital? 1 million pesos ah. Ah, 2,000 pesos. Medyo hindi realidad yan. Depende sa tao, Sir Jam. Pero ako talaga, mas naramdaman ko siya after 2 years na nag-start ako. Actually, nag-start ako 2018. Nagseryoso ako 2020. Then, nung nagturo na ako, doon na nag-start 2021, naging after 1.5 actually. Pero kung titingnan mo, 2018, matagal. Yun, mamaya magse-sharing tayo about it. So, mahirap po talaga mag-trade. Kasi ang kalaban mo, hindi naman talaga yung
yung iba, sarili mo. Lalo na kung risk taker ka tulad ko, mahilig ka mag-revenge trading, yan. Pero bago yan, bago tayo magbigay din ng istorya, magkukwentuhan tayo. So, in-invite ko si Coach Chris Chio. Coach, so add pin kita. Pwede ka nang lumabas. Nandyan ka ba, Coach? Wala pa yata si Coach, Coach Chris, Coach Chio, are you there? Unmute, unmute. Sige, sige. Good. Yes, coach. I'm here. Wala ka sa camera, Coach. Yan. Yeah. Yeah. Okay, Coach Yeah. Chio, kwentuhan tayo. No? By the way, guys, So, papakilala ko lang si Coach Chio. Tama-tama yung tanong. Pinag-uusapan kasi natin dito, talaga bang madali ang kitaan sa trading? So, pakilala ko lang si Coach Chio. Coach Chio is, nakilala ko siya. Estudyante ka pa lang ba nun, Coach, o graduating na? yes, third year college po, coach, that time, Ayan. 2022. 2022, tama, no? Yes, 2022. coach. Okay. Si Coach Chio, may alam ka na ba talaga sa trading bago ka naging VIP student ka na one-on-one? Just to correct lang po, coach. It was second year college, hindi po pala sa third year. So, Okay. Sige, second year sige. college. And then, before I entered the crypto industry or trading industry sa space, actually, zero knowledge ako nun, guys. And definitely, naghahanap lang din ako another source of income ko. Or para lang, sabi ko, mayroon ako accounting capital. So, why not I want to practice a skill o na matutunan ko na ng ganun, ma-flip ko siya into Okay. something, ano. So, yun. So, nag-enroll si Coach Shio ng one-on-one sa akin that time. Hindi na ako gano'n nag-o-offer guys ng one-on-one to be honest. Kasi medyo busy na. But if you can Mm. inquire then, let's see. No? Nung time ka na nag-aral, Coach, ilang taon bago mo naramdaman na kumikita ka? Kasi eto kwento ko na, total real talk Mm. tayo, Coach Shio. May message Sige. yan, nagme-message yan sa akin si Coach. Coach, talo na naman ako. Oh, ano nangyari? Una kumita pero in the end, after na-excite siya, talo. Meron 'yan ano, ayun ang hindi ko makalimutan. Natuwa ako kasi parang 1 week 'yun, Coach Sheo, no? Yung $100 mo naging $500. Naalala mo pa ba 'yun? Po, yung nasa Pero ayun nga lang, oo. Forex. Pero Yes, ang coach. sabi niya, parang may inutusan siyang kapatid niya na sa sobrang ka-greedyhan ni sir, wala siya sa computer pero sabi niya sa mag-ano ka, Yeah. o Excel. oo, hindi siya nakahawak ng mobile. So, aral yung Mm-mm. kay ano, so yung pinagpagura niya ng 1 week, 1 segundo lang ubos. Oh, so yun. Yes. Mm-mm. Pero paano mo naramdaman, Coach yun, na tumagal na, sabihin na natin na ilang buwan, ilang taon para mo masabing, uy, profitable na pala talaga ako. Actually, coach, ano siya after ko matutunan somehow yung mga part of technicals, analysis, tapos mga somehow yung mga risk management din, and combining those kind of skills, tinignan ko lang din about of my PNL and the portfolio. So, hindi ako nag-base din kung lagi ako winning, lagi din ako winning. Ang tinignan ko is the consistency talaga, guys, nung performance na binibigay sa akin para masabi ko, this is me. I'm already winning. Ito na talaga yung magiging line ko din. Nakitaan ko na somehow, pwede rin siya magamit ko in the lifetime na source of income ko talaga. So, doon ko naramdaman na sabi ko, okay, it has need to build lang talaga yung pinaka-routine ko and then magkaroon ako ng system na kung saan uh, alamin natin kung saan basically yung galaw ng market na mayroong magandang volume. Specifically kasi target natin dyan is bigyan ko kayo ng tip. Every Tuesday to Thursday, andyan yung magagandang galaw ng Oo, market. tama. Tuesday to Thursday yan. And And then then mapapansin niyo. yung Yes, sa oras, oras oo. naman, it really depends yan, lalo na kapag anong quarter. Kasi ano yan yearly kasi guys, may quarterly movement din yan. So let's say January to March,
that's definitely part of a manipulation move. Kaya nakikita ninyo, somehow nag-accumulate din possibility to mag-manipulate siya. And then, somehow makikita niyo na ngayon, nag-down ang market, which is from, kung let's say kay Third Bitcoin, quarter. from Oo. 100, yes, quarter 4, this, yun na po yung tinatawag natin na distribution. Pero so far, itong mga nabanggit ko pong terms ay medyo malalim na rin po siya at advanced. Pero the thing is, sabi ko nga po sa inyo, nung ako'y nagsisimula, inalam ko po talaga kung paano po yung bubuin Mga ko muna yung sistema mga na ilang aangkop months, ilang papunta buwan, sa routing. ilang year yun, coach? Ang tingin Ano mong yun, coach? inabot mo, parang ramdam mo, 2 to 3 years or 2.5? Hindi, hindi. Kasi 2022, nakapasok po ako dito kay Asasi. 2023, I started the build up ng community. And so 2023 ko na kalagitnaan, let's say 1 year. Oo, 1 year. Oh, 1 year talagang brother siya. 22, 1 year and 2 months. 1 year and two 2022, months. Oo. yes. Okay. Thank you, Mm-mm. Coach Chris, Coach Chio. So actually guys, iba-iba yan depende nga yan sa personalidad ng isa. So Mm-mm. i-share ko lang, Coach Chio, yung naging, Yes, sir. habang nagkukwentuhan, may i-share lang ako. Okay, dito na siguro. Hindi, dito sa share screen Mm-mm. 1. Ito kasi video to guys. Tanggalin ko ang, Yes. oo. Hindi niyo Mm-mm. pinakita magkano, nahihiya. Shy type yan kung ilang milyon na to. Yes. Okay. Makikita nyo, pataas yung PNL niya. Dito niya tinitignan yung kanyang trade. So, more on crypto si Performance. Tio. Okay. So, more on crypto siya. Okay, so yun lang. Yes. Makikita mo pataas yan. Yung risk-reward ratio niya, umabot lang ng 1.5, no? 1 and 1. 1:1 Mm-mm. 2.26. Okay, then meron siyang kasi ako nagtago ako ng mga luma ko, hindi na niya makita. So nakikita niyo 'yan. This one's Ganyan the siya recent. mag-trade ng mga Mm-mm. ng leverage tsaka mga perpetual trading niya. Ah, Mahina na sa kanya ang 1,000. Okay, Sand, BTC, ADA, hindi siya namimili diyan. Okay, and Mm-mm. then dahil nga diyan, bukod sa nakilala na yung community niya, nakilala na rin siya sa coach, dumating na rin yung panahon bukod sa nagme-mentor siya, naging ano ba tawag sa'yo sa OKX, coach? Affiliate lang din, 'no? Ah, KOL pa din po, coach. Okay. Analyst po. Kasi doon po ako KOL na is ano ni Key Jero. Opinion Mm-mm. Leader. So, nakapunta na rin siya ng Taiwan. Saan ba 'to, coach? Sa Taiwan? Yan po yung, ito naman po is from Singapore. Singapore? Singapore ng OKX Alpha Trader Summit na event. And also, yan naman po is Taiwan na event Okay. natin. Ito, Ito naman is Singapore. the biggest crypto event, which is the Token 2049 in Singapore. Okay, This one. yun lang. Gusto lang na, so nakapag-Taiwan na. Thailand ba? Nakasama ka? Meron ba Thailand? Thailand, wala pa naman po, coach. Wala pang exhibit papuntang Thailand. Mm-mm. Okay, okay, okay. So, akala ko na napasama ka dun sa sa Thailand. Okay. So, yun actually guys yung naging kumbaga trading journey ni Coach Chio. So, summary lang, Coach Chio, naging madali ba talaga trading journey? Ano yung pinaka key mo na Mhm. kumbaga mai-share sa mga viewers natin? I guess, build up your system, guys, and stick to it kapag meron tayong need na i-adjust, especially and learn from our mistakes. Yun lang naman po siya. Coach. Ayan, thank you, Mm-mm. Coach Chio. Thank you. So, yun guys, no, makita mo. Salamat, Coach Chio. Thank you po. Nandito lang Mm-mm. si Coach Chio sa Asasi rin actually. So, kung kasama ka sa Mm-mm. group ng Asasi, sa FB group natin, meron tayong FB group para doon sa mga hindi pa nakaka-join, join lang kayo. Okay, hinahanap ko pa, pasensya na, i-share ko rin kasi ito yung group natin, Asasi Crypto. Saglit lang guys, ito. So, share screen tayo ulit ng Zoom. Ito, kita na, no? Mm-mm. O yan, Kita kita. naman po siya.
Huwag ka mag-unmute, Coach Chio, no? So, actually, kami ni Coach Chio ang kasama sa mga pioneer nito. Pero nauna ako, syempre. Then, ilan pa members nun, Coach? Parang 500 pa lang, ano? Wala, kung 100 pa lang yun, coach. Or 70 pa lang Oh, kasi mga we're ganun in pa like, lang. Tapos, yun. Pero, ang kagandahan kasi sa akin, kasi yung ibang coach, hindi, gumawa ka ng sarili mong community, hiwalay na tayo. Hindi, nagtutulungan kami ni mm, Coach Chio. So, ito yun. Ah, andito na yung mga learning guys sa mga hindi pa ano, makikita nyo. Nandiyan din yan sa YouTube. Pero may kumpleto kasi tayong ah, videos na mga mapapanood from basic. Uulitin natin to in somehow. Tapos tuturuan natin kayo. Kasi sabi nga ni Coach Chio, which I definitely agree 100%, na kailangan ma-master mo lang actually isang strategy lang eh. Ang sikreto talaga nasa margin eh. Yan, papakitaan ko kayo no, na ano. So, yun yun. May mga video tayo. Kasi tingnan mo sa akin, yung iba kasi nagsimula ako, teka lang i-share ko lang. Mhm. Ito yung mga luma ko nung iba, nung nagba-Binance Future pa ako. Tingnan nyo naman ang luma. Pati yung presyo ng BTC dyan. Ito, Sand. Ito pala ang stamp. 2022 yan. Naitago kayo nun. Then nag-ano rin ako, nag-BitGet. Ewan ko kung naabutan nyo yung Bingbong. Sino nakakaalala ng Bingbong? Okay, may Bingbong din ako. Bybit. Yan. Mga naitago ko noon, mga 2022 pa yan. Yan yung mga file ko ng crypto mismo. Yan, may mga file tayo ng crypto. I-forward ko na. Kaya yan, katulad yan, mga BTC, ano pa. Naabutan ko ang BTC 16,000. Okay, ang Bitcoin. Ayan, ito yung Bingbong. Ang Bingbong actually, ayan ang dating BingX. Bingbong yan. Kaya ganyan na rin ako medyo katagal nagte-trade. Ayan, nandito 2021. Yung kasagsagan ng 2021. So, makikita nyo dyan, i-ano ko lang, i-forward. Yung mga, pero may talo rin tayo May mga talo, makikita nyo naman dyan, may mga pula yan. Okay, yan, mga successful withdrawal. Ito naman sa XM, okay, noon, yung mga ano ko sa XM. Ah, sa Forex, nag-start ako kay XM, then nag-try ako ng iba. Pero sabi ko nga, hindi yan, hindi yan 1 year, hindi yan 6 months, 7 months, years talaga, one and a half yes. minimum. Pero yung iba sabi 6 months, pero hindi ko sure kung ano. Yes. Yes, pwede Mm-mm. Sir Jam yung strategy katulad ko, sabihin ko na sa inyo yung pinakasimple ko, divergence trader ako, pwede yun. Forex and crypto, doon lang magkakatalo kasi iba ang galawan yan. So, titingnan mo ang behavior ng tinetrade mo. Tinuturo naman natin yan na Sir Jam. Okay. So, normally, ang SMC ginagamit sa Forex, ginagamit din sa crypto. Okay. Kaya, ang ano lang dyan talaga, ang pinakasusi dyan, disiplina. Sabi ko nga, bigyan ko kayo ng last share ko sa inyo to. Meron akong coach na nakasama siya sa webinar. Parehas kaming, actually, speaker siya. Tapos, isa ako sa mga tumulong sa pag-organize. Sabi niya, okay, magkara-cruise ka, flip coin ka lang, kung maglo-long o short ka. Pero, wag mong babaguhin ang margin mo. Okay? Nung napag-isip ko yun, sabi ko, oo nga, no? Wag ko daw baguhin yung margin ko. Let's say, ang margin mo lang $5, hanggang 5 ka lang. Risk reward mo is 1:2. Parang ganun. Nung na-imagine ko, eto, bigyan kita. Margin mo $5. Mananalo ka ng $10. Sa 5 trade, panalo ka. Magkano panalo mo? Then, dalawa, 20. Pero magpapatalo ka lang ng 1:1, which is, magkano? $5. 5 trade. Talo ka ng tatlo. $5, 5 times 3, 15. Panalo ka ng dalawa. 10, 10, 20.
So 20 minus 15, panalo ka pa rin ng $5. Ganun kasimple na kahit kaunti ang panalo mo, dahil may risk management ka, panalo ka pa rin. Ibig sabihin, kung 0.01 ka sa gold, wag mo nang baguhin yung 0.01 mo. Kung ang margin mo sa crypto ay $5 or $10, yan. Ngayon, magkakatalo yan sa capital. Kaya lagi sinasabi ng mga coaches, maximum 3% lang ng capital mo ang ite-trade mo sa leverage trading. So, ibig sabihin, kung may $100 ka, ang liit nun, 0.01, hindi yata kaya sa gold. So, dapat mga capital mo mga 200. Sabihin na natin kung may $100 ka, dapat ang ite-trade mo lang $1 to $3. Sa leverage trading pinag-uusapan natin. So, yun yung mga dapat na matukuha nyo yan. So, summary, kung babalikan natin guys yung ating pinag-uusapan kanina, okay, anuhan lang natin to. Ito pala, i-share ko. Depende rin sa kapital, no? Kita nyo. Limbawa, magkano deposited dito? 35K. Okay? Nangangarap ka ng 26K, pero ang magkano profit and loss natin dito? 26K. Posible ka magkaroon ng 26K kung maganda ang capital, ang dineposit mo. So, real and live account to ng Vantage. So, Vantage, ayun nga, may cent account to. So, pero kung titignan mo dyan, 60% winning lang yan ang winning rate niyan. 55 to 60%. Okay, so doon mo makikita yung realidad din ng pagte-trade. Ngayon, may i-share ako kanina na wala tuloy yung aking ano. Ito. Yung, kuhanin ko lang yung ginamit natin. Okay. Is it an easy escape to poverty, yung trading ng Forex and crypto? Hindi siya easy guys, no? Pero, pwede kang kumita. So, Forex and crypto trading is not an easy escape from poverty. But, it is a vehicle, no, that can take you somewhere para magkaroon ng financial freedom. Even freedom sa time. Ngayon, similar yan ng kotse. Okay? Kung hindi ka marunong talaga pang mag-drive, pwede kang maaksidente. Pero kung pinag-aralan mong mag-drive, kahit na anong sitwasyon sa daan, pwede kang makarating sa papupuntahan mo. So, kung ang goal mo, magkaroon ng financial freedom, pwede naman ang crypto and forex trading. But, it's not an easy way to escape poverty or to have financial freedom. Kailangan mo ng knowledge, kailangan mo ng discipline, and experience syempre. Pwede ka manalo sa una, maging excited ka, pangalawa, pangatlo, gaya na ni Coach Chio, na naranasan namin parehas yan. Yes. Ano ba unforgettable mo pa, Coach? Dami coach, especially sa reverse trade naman, nabibigilan naman yan guys lalo na pag ano na yan pinakaano dito yung habulin nyo, yung trade promo, yan, isa pa yan. Trade Yan, promo? sobrang exciting. Okay. Exciting. So, ayan. Kayo guys, no? I-inform ko lang kayo. Pinasok ko ang Forex broker. Mismo ako naging manager doon sa dalawang company para makita ko yung galawan. Makita ko kung ano ba yon, ano ba. Ngayon, alam ko rin kung paano kumikita ang mga Forex broker. Mayaman talaga sila. And legit naman yung pagyaman nila. Hindi sila nang-i-scam ng tao. But, yun, katulad ni sabi, may mga promotion, minsan naghahabol. May mga deposit bonus. Ano ba talaga ibig sabihin ng deposit bonus? Yan, pwede niyong itanong sa akin. With experience. O kaya kay Coach Chio. Coach Chio will be coach also in Asasi. Coach, mag-post ka na. Ayan nakilala ka na. Mag-share ka ng strategy mo, yung mga favorite mong strat. Ako naman halo-halo Kasi from A to Z ang tinuturo natin. Kasi gusto kong ibigay sa inyo lahat guys ang ingredients. Kayo bahala, pero kailangan kasi
kayo mismo nakakakilala sa sarili niyo, anong strategy ang pinaka-type ko? Okay? Anong Mhm. strategy? Ayan ang ano, nasa chat yung FB ni Trader Chris Yeah. Chio. Okay, ni Trader Chio. So ano bang Pwede niyo akong strategy i-invite ka. ang pinaka ano ko? Yan. Okay, funded tayo. Ayan, hindi ko maalala. Ito naging funded din si Coach Chio. Yes. Naging funded Ito din ako. ko, ito Oh. kasi yung karaniwang coach. Okay lang coach, sagutin ko to. Sige, Do you sige. recommend funded accounts po or own life account? And then yung question kanina, sakto siya sa webinar na is it an escape for the poverty? Di ba coach? Well, it Ah, depends yan eh. Lalo okay ka mag-funded account, lalo na if you're starting and you want to have this kind of ano, to build yung app ka, lalo na kung wala pa naman. Pero kasi ang live tsaka account yung kasi, discipline. Malaking tulong ang funded discipline. account sa discipline. Yes, coach. Ang live account, matitreat ko siya as a parang raw na talaga kung lalo na kung let's say nasa gubat ka and then gutom ka talaga into something winning, doon na talaga yung somehow medyo delikado. Oo, kasi napipilitan na natin siyang persahin na kailangan ma-achieve na natin agad yung ganitong kind of wins. So unlike sa funded account, you have to really build the discipline doon dahil iniisipin mo, baka ma-breach naman yung account. Yun naman yung kabila, pagkaligtad nun. Ano? Actually, both Mm. recommended yan para sa akin. Boss. Kailangan maranasan mo ng funded account. Na-post ko yan, Sir Jam, no? Funded ako dati. Si Coach Shio, na-post din yata yan sa Asasi. Yes. Then nagtulong kami ng mga funded student. May mga naging funded din kami. Pero bumalik ako sa own account ko. Ang isang kasing hassle dyan, minsan may sarili kang risk management na hindi mo pwedeng i-apply sa funded account. Mhm. Okay? Kasi dyan, sa isang araw, kapag ka nag-less 5% ang capital mo, breach na ang contract. Hindi ka na funded. Goodbye na. 5%. Depende yan sa kinuha mong account. So, ang ano lang is, kung gusto mo mag-ipon ng funds mo, pwede rin through funded account. Pero kung ikaw ay beginner, wag muna kasi hindi ka rin papasa. O kaya yung iba, nagpapa-exam pa, ipasa niyo yung funded account, useless yun. Kasi pagka nasa live Yes. ka na, babagsak ka rin eh. E di wala ka rin makukuhang kita. Oh. Mhm. Ngayon, hindi nyo ba natanong bakit ang daming funded account? Saan sila kumikita? Yun. So, ang suggest ko is try ka muna ng very small capital na hindi masakit sa iyo matalo. Doon ka mag-start. Okay? And then, Sir Jam, I suggest panoorin mo yung mga basic trading psychology natin noon pa sa Earn Money at Home Worldwide. Nakashare yon sa ating Asasi. Okay? So, make sure lang nagpa-group kayo ng Asasi natin. I-post ko lang dito para sure na member na lahat. Okay? And then, i-revive kasi ni Coach Alpine, ni Coach Shio yung Alpine trading niya. Correct, Coach? Yes, coach. Medyo na busy kasi Pa- siya sa OKX. So, ayan. Kailangan niyang i-revive yun. Okay, so join lang kayo dito. Mhm. Andyan yung mga video free natin. Yes, guys. And Ah, hopefully, ah, makita namin kayo on the next sessions pa. Oo. Webinars natin. So, ang webinar natin, we are trying na weekly yan, meron. So, depende yan sa schedule namin. Even Coach Chio can start. Kaya lang, iba kasi yung, iba yung magiging topic namin dalawa. Iba specialty ni Coach Chio, anong pinaka-strategy mo pa rin na Ano? specialty? SMC pa rin? So, coach, ICT? multi-concept pa din eh. ICT ka Multi-concept pa rin? trading pa. Apo. Okay. Pwede nating haluan yan ng price action natin na ano. Okay, Mhm. so thank you so much guys. Kung nag-enjoy naman kayo yung mga nakapanood, can you type 8 kung nag-enjoy 8, type 8. Nag-enjoy ba kayo? Sir Jam, yan si Sir Lester, yung iba dito. Okay, kilala ko talaga. Ayan, si Sir Milliard. Sir Alexander Reyes, nice to meet you, sir. Sino pa ba nandito sa atin ngayon? Mga participants natin. Capstone Venture, thank you. Sir Marlon, Thank you po, Sir guys. Thank Rene. you, thank you. Okay, so Mhm. thank you sa inyo lahat. So dito po tayo nagtatapos. Pwede niyong panoorin to. At least nagka-idea tayo about
trading kung ito ba talaga ang easy escape from poverty. Thank you so much.